ang South Korea nag-offer ng mga fighter aircraft para sa Philippine Air Force. Ito nga po mga idol, ang pinakabago at pinakamalakas na fighter aircraft ng South Korea na gustong ibenta sa ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon sa source ni Max Defense Philippines mula sa kanyang foreign contributor, ang Korea Aerospace Industries ay nag-offer sa Philippine Air Force ng mga multi-role fighter, fighter at surface attack aircraft at lead-in fighter trainer Phase 2 projects. Kung matatandaan natin mga idol, ang pinaka-latest na Air Power Symposium ng Philippine Air Force kung saan ang Korea Aerospace Industries o KAI ay nag-discuss at nag-propose na mag-export ng 2 squadron ng mga FA-50 Block 20 Fighting Eagle light combat aircraft. Ito nga raw po ay bilang alternative para sa mga multi-role fighters at paghanda na rin sa pag-acquire ng KF-20 Boramae 4.5 Gen multi-role fighter ng South Korea. Bukod pa nga po dito mga idol ay ino-offer din nila ang pag-upgrade sa Philippine Air Force current fleet ng 12 FA-50PH Fighting Eagle para maging Block 20 standard na ito. Ang Korea Aerospace Industries nga daw po mga idol ay nagsubmit na ng kanilang offer na mag-export ng squadron o 100 ng FA-50PH Block 20 Fighting Eagle upang ma-meet ang Philippine Air Force Phase 2 requirements. Ito nga po mga idol ay parte ng Rehorizon 3 program ng ating bansa. Ang Block 20 standard mga idol ay upgraded variant ng FA-50 Fighting Eagle na in-order ng parehong Malaysia at Poland kamakailan lamang. Kasama nga po sa improvement ng eroplanong ito ang AESA Fire Control Radar. Ang Philippine Air Force mga idol ay interesado din na mag-upgrade ng kanilang existing fleet ng FA-50PH Fighting Eagles. Ngunit hindi nga po kasing advance ng Block 20 variant ang gustong i-upgrade ng Philippine Air Force dahil kapos ang kanilang budget. Ang ilan nga po sa kanilang priority na i-upgrade sa kanilang FA-50PH ay ang integration ng 300-gallon external fuel tank, integration ng sniper targeting pads, at integration ng latest version ng American Data Link 16. Ang lahat nga po ng pag-upgrade na ito ay posibleng maganap ngayong huling bahagi ng 2024. Sa kasalukuyan mga idol, ang Philippine Air Force ay pinupuri ang overall performance at reliability ng KAI FA-50 Fighting Eagle ng ating bansa. At ayon nga po sa mga reports, ang eroplanong ito ay nagpakitang gilas kontra sa mga multi-role fighters kabilang na ang F-16 Fighting Falcon, JAS 39 CRT Gripen, Eurofighter Typhoon, Rafael, FA-18EF Super Hornet, A-10 Thunderbolt at pati na ang F-35A Lightning II at F-22 Raptor. Yan nga po mga idol ay naganap sa katatapos lamang na COPE Thunder Philippines, Balikatan at Pitch Black exercises na naganap noong mga nakaraang buwan. Alam naman nga po natin mga idol na kulang sa capabilities ang kasalukuyang FA-50 ng ating bansa, kaya't malaking bagay nga po ang pag-upgrade sa mga eroplanong ito. Mga idol, maganda nga po ang offer ng South Korea para sa ating bansa, lalo pat mga brand new at mga advanced na eroplano ang kanilang gustong ibenta sa Pilipinas. Bukod pa dyan ay kasama nga rin po sa offer ang pag-upgrade sa existing fleet ng mga FA-50PH ng Philippine Air Force. Ang tanging problema lamang dito mga idol ay hindi kapantay ng FA-50 Block 20 ang mga multi-role fighter aircraft tulad ng F-16 Viper at sa JAS 39 Gripen. Ngunit ayon nga po sa offer ay panimula lamang ng South Korea ang pagbenta ng mga FA-50 Block 20 sa Pilipinas. Ito nga raw po ay bilang paghahanda lamang sa kanilang ino-offer na pinakamalakas at pinaka-advanced na eroplano, ang KF-21 Boramae. Ito nga po mga idol ang pinaka-advanced at pinakabagong eroplano na dinevelop mismo ng South Korea. At ito nga rin daw po ang ino-offer nila sa Pilipinas para sa multi-role fighter aircraft acquisition project nito. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!